Nagsisimula ang chapter na pinapakita ng ating kaakit-akit na dalaga na humahanga sa kanyang sarili sa bagong salamin na ginawa nila. Ang iba ay masaya rin dito, binibigay ang lahat ng kredito kay Soraya, na lumikha ng isang patong na may katangian ng mercury para gawing kristal na malinaw ang salamin na ito na perpektong nagre-reflekta. Ngunit si Lady Lily, na laging kumpiyansa, ay ngumiti lang at sinabi, pagod na siyang makita ang mga babae na laging naaakit sa mga ganitong bagay. Doon pumasok ang isa pang kapatid na nagpaalala sa kanya na siya rin ay isang babae. Huminga ng malalim si Lily at inamin na totoo, ngunit tinuro niya ang kanyang kawalan ng pinakamalaking armas ng sangkatauhan, sabay turo kay Wendy na nakatayo malapit. Bakit? Sa wakas naintindihan ni Hummingbird ang ibig sabihin ng kanyang kaibigan. Lalo na matapos makita ang kanyang sariling patag na dibdib. Habang nagtago siya sa likod ni Lily, ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na magkaroon ng dibdib na kasing laki ng kay Sister Wendy. Samantala, makikita rin natin sina Anna at ang prinsipe na magkasama muli. Sa pagkakataong ito ay nag-eeksperimento sa isang mikroskopyo. Hinikayat ng prinsipe si Anna na subukan ito. Habang tumitingin si Anna sa mikroskopyo, nagulat siya nang makakita ng mga gumagalaw na bagay sa tubig. At sa mas malapit na tingin, nakita niya ang maraming maliliit na insekto na lumalangoy. Nagtipon-tipon ang lahat, pantay na humahanga sa kanilang nakikita. Sa kabilang banda, natakot si Maggie at idineklara na hindi na siya iinom ng tubig kung ang ibig sabihin nito ay lulunok siya ng mga nakakakilabot na insekto na nakita niya. Tinanong ni Lady Skrull kung totoo ba ang mga nilalang na ito. Kaya't nagbigay ng mahaba at nerdy na paliwanag ang prinsipe tungkol sa mga protists o unicellular organisms. Ipinaliwanag niya na sila ay mga buhay na nilalang. At may mga mas maliliit pang tulad ng bakterya at virus na naninirahan din sa tubig. Samantala, si Nightingale, na palaging tinatalikuran ang kanyang mga klase sa siyensya, uminom ng kontaminadong tubig. Agad niyang iniluwa ito nang may sumigaw na talagang nilulunok nila ang mga insekto habang umiinom. Tumingin si Sister Lily sa mikroskopyo. Nausisa kung saan kinukuha ng prinsipe ang lahat ng mga kakaibang kaalamang ito. Sa kanyang kakayahang mapanatiling sariwa ang pagkain, iniisip niyang baka pwede rin itong gamitin sa tubig. Ngunit nang subukan niya ito, bang! Nagkamali ang kanyang mahika, lumitaw ang mga mikroorganismo mula sa kung saan na nagsimulang magpakain sa lahat ng bagay sa tubig. At dumami ng napakabilis. Napansin ni Nightingale ang kaguluhan sa mahika ni Lily, ngunit bago siya makapagsalita, ang mahika ni Lily ay nagtipon-tipon. Nabumuo ng isang kakaibang nilalang. Sumilip ang prinsipe sa mikroskopyo at nakita ang mga insekto na sumasaludo kay Lily. Nag-cheer ang lahat kay Lily sa pag-level up niya bilang ikatlong evolved witch sa kanilang grupo. Namula ang dalaga at bahagyang inamin na naisip niyang mas mabuting maunawaan ang teoryang Tiny Ball upang ma-evolve ang kanyang kakayahan. At ito ay nagtagumpay. Gayunpaman, hindi pa rin niya lubos maunawaan ang ideya na lahat ng bagay sa mundo ay binubuo ng maliliit na bola. Sa kanyang pananaw, kung ang bakal o bato ay binubuo ng maliliit na bola, sila'y magkakalat lang sa isang tumpok ng alikabok. Fascinated siya na ang tubig ay nalinis ng maliliit na insekto na pinalabas ni Lily. Dugtong pa ng prinsipe, ang susunod na hakbang ay individual na testing. Ito lamang ang paraan para malaman nila kung gaano ka-epektibo ang evolved na kakayahan ni Lily. Gusto niyang makita kung paano ito kumikilos sa paglipas ng panahon, at kung paano ito tumutugon sa Divine Stone of Judgment. Kung magtagumpay ito, maaaring maging malaking hakbang ito para sa pag-unlad ng medikal na aspeto ng Border Town. Pagkatapos ng 3 araw ng pagsubok ng kanyang kakayahan, inihiwalay ng prinsipe ang mga purple bugs na pinatawag ni Lily sa 2 pangunahing grupo, mga magulang at mga replika. Natuklasan niya na ang mga magulang ay ang pangunahing mikroorganismo na unang lumilitaw kapag ginagamit ni Lily ang kanyang mahika. Hanggat binibigyan ni Lily ng enerhiya ang mga ito, maaari silang manatili ng walang hanggan. Ngunit kung lalayo siya ng mahigit 5 metro, bigla silang nawawala. At kung sila ay mahuli sa loob ng saklaw ng Divine Stone of Judgment, nagkakalat sila na parang confetti. Ngayon, ang mga replika ay ibang klaseng lahi. Hindi nila pinapansin ang banal na bato ng paghuhusga. Para silang mga rebelde sa mundo ng mikrobyo.
Mayroon silang pira-piraso ng katangian ng kanilang mga magulang, at gustong makipagsabunutan sa ibang masamang mikroorganismo upang hindi masira ang pagkain. Ngunit may twist dito, hindi sila nagtatagal dahil tila ang kanilang kakayahang mag-assimilate ay nakadepende sa kanilang laki. Ang mga replika ay hindi nakakapag-replika tulad ng mga magulang. Nabubuhay lamang sila ng isang araw at mamamatay agad kapag pinakuluan ng tubig. Tuwang-tuwa si Prinsipe Roland, sinasabing ang mga insektong ito ay maaaring kainin ng lahat ng klase ng masamang mikrobyo at virus. Ginagawang game changer para sa kalinisan at sterilization. Pagkatapos maligo at makaramdam ng sariwa, hindi mapigilan ni Lily ang mapatawa. Nagbibigay ng papuri kay Prinsipe Roland sa pag-imbento ng mga shower, kahit na siya ang unang nang asar sa kanya noon dahil sa mga aristokratikong kaganhawahan niya. Pagkatapos niyang maligo, sinabi niya kay Sister Moon na maligo rin. Ngunit gumanti ang babae sa pamamagitan ng paghampas ng unan kay Lily. Inaakusahan siyang traidor. Naguluhan si Lily sa biglaang pag-atake ng kaibigan. Kaya't pinaalalahanan siya ni Moon tungkol sa pagtatawa niya sa teorya ng maliliit na bola ngunit nag-evolve pa rin ng bagong kakayahan. Napabuntong hininga si Lily at nagsalita. Ibinato pabalik ni Moon ang unan, ipinaliwanag na walang kinalaman ang kanyang evolution sa maliliit na bola. Sinabi pa ni Prince na hindi mo kailangan itong paniwalaan para mag-evolve. Nagliwanag ang mukha ni Moon, tanong ng mahina kung ano ang dapat niyang gawin upang maintindihan ang kanyang sariling kakayahan. Lalo na't ang kanyang magnetic field powers ay hindi nakikita o nararamdaman. Kumibit balikat si Lily, inaming wala rin siyang alam. Alam lang niya kung ano ang hitsura ng kanyang kakayahan at wala siyang naintindihan sa mga lektura ni Prince tungkol sa mga bakterya at iba pa. Nakakapanakit ng ulo ang pag-iisip tungkol dito. Mas mabuti pang magsulat na lang ng buong libro si Prince para sa kanya. Sinabi ni Moon sa kanya na tigilan na ang pagrereklamo dahil naka-evolve na siya. Takot siyang kung magpapatuloy ito, wala siyang maitutulong kay Prince. Ngumiti si Lily at misteryosong sinabi sa kanya na mag-shower lang para malaman ang kanyang kakayahan. Nalilito si Moon at walang ideya kung ano ang ibig sabihin ng kaibigan. Dito nilinaw ni Lily na dapat siyang maligo kasama si Anna, na lalong ikinahiya ni Moon. Makalipas ang kaunting sandali, nakita natin na ang asul na buhok na si Moon ay nag-shower kasama si Anna. Nahihiya siya at humingi ng tawad sa kanyang senior dahil nagtanong lamang siya habang naliligo. Dahil abala si Anna sa mga nakaraang araw, tinanong ng senior kung ano ang gustong pag-usapan ng kanyang junior. Binanggit din niya na lahat ngayon, pati na si Maggie na bagong sali, ay sabik matuto. Pakiramdam ni Moon ay hindi sapat ang kanyang ginagawa kumpara sa iba. Sinagot siya ng senior na lahat ay nagtatrabaho ng husto sa kanilang sariling paraan. Binibigyang diin na ang mga mangkukulam ay dedikado sa pag-unawa sa kanilang sarili, sa kanilang mga kakayahan, at sa kanilang mga landas sa hinaharap. Ikinwento ni Anna kung paano siya tinulungan ni Prince na gabayan siya, na ipinakita sa kanya na ang kanyang mga kakayahan ay hindi lamang para sa kasamaan, kundi kapaki-pakinabang din. Nahumantong sa kanyang evolution. Pinayuhan niya ang kanyang junior na huwag pilitin ang sarili, kundi patuloy na matuto ayon sa kanyang bilis. Siguradong magtatagumpay siya ng natural. Matapos ang seryosong usapan nila, nagsimulang ikuskus ni Anna ang shampoo sa ulo ni Moon. Na nag-iwan, kay Moon na labis na nahiya at awkward, lalo na't hindi pa nila nakikita ang shampoo dati. Sa pagtatangkang suklian, nagpa siya si Moon na kuskusin din ang likod ni Anna. Tila naiintriga si Lady May sa mabangong sabon sa bayan. At ipinaliwanag ni Knight Carter na ito'y sikat na gamit sa buong Kastilyo. Pinuri niya ang kakayahan nitong alisin ang langis at mag-iwan ng preskong amoy ng rosas. Nagdesisyon si Lady May na amuyin ang sabon. At nasiyahan siya sa bango nito. Namangha siya sa kung paano ang isang malaking mabangong sabon ay napakaabot kaya kumpara sa mamahaling pabango sa King City. Ibinunyag ni Carter na nagawa nilang gawing mas mura ito sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang materyales sa halip na mga mahal na sangkap. Bumili siya ng ilang mga bloke ng sabon para kay Lady May na bahagyang namula. Binanggit ni Knight Carter ang limitasyon ng 2 piraso bawat tao ngunit nag-alok na magtanong kay Prince para sa higit pa kung kinakailangan. Matapos matanggap ang mga sabon, mukhang nagulat si Lady May pero kalaunan ay ngumiti at masayang tinanggap ang mga ito.
Iniisip niya ang kanyang nakaraan sa Longsong Fortress, kung saan siya ay kilala at gustong-gusto sa kanilang mga teatro. Ngunit hindi niya maatim na magtrabaho sa isang maliit na bayan tulad ng isang border town na puno ng mga taong iniisip niyang hindi marunong bumasa at sumulat. Biglang bumalik si Carter na may dalang regalo, at nang buksan niya ito, nakita niya ang isang napakagandang salamin na nagpapakita ng kanyang refleksyon at kung gaano siya kaganda. Pinuri pa ni Carter ang kanyang kagandahan mula sa kanyang huling pagtatanghal sa entablado at mahinahong tinanong kung gusto niyang lumabas pa sila ng magkasama. Mukhang labis na nahulog si Carter, at sino ang nakakaalam? Baka nararamdaman din iyon ni Lady May. Kinaumagahan, matapos ang kanilang magandang oras na magkasama, umupo si Lady May upang sumulat ng liham kay Ambassador Petrov. Ipinaliwanag niya na hindi na siya babalik upang suportahan ang pamilya Honeysuckle sa Fortress Theater. Sa halip na pagpasyahan niyang manatili sa border town upang mas palalimin ang kanyang pag-aaral at palawakin ang kanyang karera bilang aktres. Mukhang hindi na nag-iisa si Carter. Isang bagong araw na naman sa border town, kung saan nagulat ang isang bagong knight na ang pagsasanay ng Second Army ay maayos na. Magiging handa na sila para sa target practice sa loob ng isang linggo. At sa panahon ng pagsasanay na ito, sigurado siyang magkakaroon ng sapat na mga decommissioned pistola para sa lahat. Samantala, lubos na naguguluhan si Prince kung sino ang bagong knight na ito. Lumapit siya sa kanyang tagapayo, nagtataka, at nalaman na si Carter Lanas pala ito. Medyo nahihiya si Carter nang aminin niyang nag-ahit lang siya ng balbas kagabi. Sinabi niya sa kanila na huwag na siyang tuksuhin, ngunit hindi mapigilan ni Prinsipe at ng kanyang tagapayo na magtawanan. Nagtatanong ng pabiro kung paano napunta ang isang lalaki sa ganoong hakbang dahil sa paghahabol sa mga babae. Balik sa usapan, tiniyak ng prinsipe na makakakuha ang lahat ng sapat na bala para sa pagsasanay at sinabihan ang kabalyero na ipasupervise ito sa mga veterano mula sa unang hukbo. Matapos ibigay ng prinsipe ang listahan ng mga gawain sa kanyang tagapayo, iminungkahi ng kabalyero na maaari silang kumita ng malaki kung ibebenta nila ang mga pabango na kanilang ginagawa mula sa tubo dahil narinig niyang mataas ang presyo nito sa lungsod ng hari. Nagningning ang mga mata ng prinsipe sa posibilidad ng kita, nakikita ito bilang isang magandang pagkakataon upang magkamal ng malaking pera. Dagdag ng tagapayo na nakatayo pa malapit na ang pabango ay isang lihim na produkto ng Alchemy Association ng lungsod ng hari, na humigit kumulang 1,000 lang ang napoproduce kada taon, at ilan lang dito ang naibebenta. Ang pagbebenta nito sa labas ng lungsod ng hari ay maaaring magdoble ng presyo. Ipinaliwanag niya na ang mabangong sabon na ginawa niya ay nagpapasaya sa oras ng paliligo, at kung gagamitin nila ang tubo para sa paggawa ng pabango, maaari silang kumita ng malaki sa pamamagitan ng pagbebenta nito sa Redwater City at Fallen Dragon Ridge. Nabigla ang prinsipe sa kung gaano kaliit ang halaga ng paggawa ng pabango. Kaunting mga dinurog na bulaklak, mga halamang gamot, at ethanol lamang, ngunit mataas ang kita. Bukod sa pabango, maaari rin silang gumawa ng puting alak at asukal. Bagamat hindi kasing taas ng presyo ng pabango, magdadala pa rin ito ng kinakailangang pera sa maramihan. Kapag nakapagpasya na, tinipon niya ang mga mangangalakal ng lungsod kinabukasan. Pagkatapos uminom ng alak si mangangalakal Hug, pinuri niya ang kalidad ng produkto. Nagulat din si Margaret sa matapang na lasa ng alak. Habang pinag-uusapan ang negosyo sa pabango, agad niyang tinanong ang mga detalye. Pagkatapos, lumapit siya sa prinsipe upang magbigay ng lihim na impormasyon na kanyang hiningi. Mukhang walang gaanong nagbago mula nang bumagsak ang Everwinter sa simbahan. Matindi ang ipinaglaban ng kaharian ng Wolfheart, na pinaniniwalaang nagpahinto sa hukbo ng simbahan sa Broken Tooth Castle sa loob ng halos 2 buwan. Dagdag pa rito, nakipag-ugnayan ang hari ng Don sa Grey Castle, pinaghihinala ang balak ng simbahan na sakupin ang lahat ng kaharian sa mainland. Iminungkahi niya ang isang alyansa upang palayasin ang puwersa ng simbahan at makipagtulungan sa pagtalo sa masamang hukbo ng Hermes. Mabilis na tinanong ng prinsipe si Margaret tungkol sa naging tugon ng lungsod ng hari sa mungkahing ito. Tumugon si Margaret ng isang buntong hininga at ibinunyag na, sa payo ni Timothy, tinanggihan ng punong ministro Marquis White ang mungkahi. Tiyak na may mabigat na balita ang taong iyon. Ipinahayag niya na abala si Timothy sa silangan kasama ang kanyang mga tauhan,
kaya maaaring hindi siya makapagtuon ng pansin sa ibang mga bagay. May balita rin ng isang malaking fleet na lumapag sa rehiyon ng Siwin, pinamumunuan ni Garcia Wimbledon, at Sam Ira sa baybayin. Ninakawan nila ang lahat ng nasa paningin, kabilang ang mga simbahan at maraming mga ngalakal mula sa lungsod. Ibinahagi ni Margaret na maraming mga refugee ang nagsilabasan sa mga silangang rehiyon, at ang kanyang caravan ay kumupkop ng marami sa kanila. Hindi lang mga mahahalagang bagay ang ninakaw ng mga mandarayang ito, kundi pati na rin mga buhay at sinunog ang lahat ng hindi nila madadala, na pinaniniwalaan niyang magiging malaking dagok kay Timothy, nakakasakop pa lamang sa mga maharlika sa lugar. Nababahala ang prinsipe sa mga refugee at tinanong si Margaret tungkol sa mga detalye. Ipinaliwanag ni Margaret na kumpara sa mga refugee mula sa Everwinter o Wolfheart, mas mababa ang tsansang gustong ibenta ng mga taga Grey Castle ang kanilang sarili bilang alipin. Nilinaw ng prinsipe na hindi siya naghahanap ng mga alipin. Gusto lang niyang magbigay ng pagkain at tirahan para sa mga handang manatili sa border town. Nang malaman niyang mayroong humigit kumulang 10,000 mga refugee, karamihan ay mga kababaihan at mga bata, na nagtitipon sa labas ng lungsod ng hari, agad niyang iniutos sa kanyang mga tauhan na suriin sila. Tinanong niya kung kailangan ng pahintulot mula sa mga opisyal ng lungsod ng hari para sa paglipat ng mga refugee, ngunit tiniyak ng matabang lalaki na hindi na kailangan, dahil maaaring magdulot ng kakulangan sa pagkain at mga kaguluhan ang sobrang dami ng tao sa lungsod. Nag-alok si Margaret ng mga barko upang dalhin ang mga refugee at nakipagkasundo sa prinsipe, nakipagkamay upang ayusin ang halaga laban sa mga steam engine na binili niya mula sa kanya. Sa labas, lahat ay nag-aalok ng kanilang pagkain at pampalasa ng masaya kay Maggie, na papunta na sa fjords. Si Maggie, na tila natatablan ng emosyon, ay nagiging teary-eyed sa pagkakita ng ganitong kabutihang loob, marahil ay ayaw pa niyang umalis at nangakong babalik agad. Ibinigay ng prinsipe ang isang sulat sa kanya, sinasabing para iyon kay Prinsesa Tilly. Masigla itong tinanggap ng bata, nangakong tutuparin ang misyon anuman ang mangyari. Naakit si Nightingale na nagsusulat ang prinsipe sa kanyang kapatid. Ipinaliwanag ng prinsipe na isinulat niya sa sulat ang kanyang hangarin para sa pakikipagtulungan at hiniling kay Tilly na magpadala ng ilang mga support type na mangkukulam upang tumulong sa konstruksyon ng border town. Nagtanong si Lightning, ang matalik na kaibigan ni Maggie, kung paano kung hindi siya payagan ng ibang mga mangkukulam na bumalik sa border town. Tumugon si Maggie ng may kumpiyansa, na sasakay siya pabalik ng hindi sinasabi kanino man. Matapos ang kasunduan, nagpalitan ng sisterly fist bump ang dalawang batang babae bago maghiwalay. Nakaramdam ng tagumpay ang prinsipe, nalalaman na si Maggie ay nasa kanilang panig na matapos lamang ang isang buwan. Habang pal-iPad si Maggie kasama ang kanyang mga produkto, binati siya ng prinsipe ng ligtas na paglalakbay. Samantala, iniisip ni Lily kung siya ba ay tumaba ng kaunti, at si Lightning, na siyang nagpapakain sa kanya ng maraming pagkain, ay mabilis na napagtanto na marahil ay kasalanan niya ito. Ang eksena ay lumipat sa isang barkong pandagat na nagdadala kay Margaret at Theo, ang kinatawang ipinadala ni Prinsipe Roland. Tinanong ni Margaret ang batang lalaki kung siya ay ipinanganak sa lungsod ng hari, at kinumpirma niyang doon siya lumaki bago naging bantay sa kastilyo. Tinanong niya kung ano ang pakiramdam ng pagbabalik sa kanyang tahanan, at sumagot si Theo na mas gusto niyang manatili sa border town dahil humahanga siya kay Prinsipe Roland. Pagkatapos ay tinukso siya ni Margaret, tinatanong kung ano ang alam niya tungkol sa prinsipe, ngunit siya ay napatitig ng walang kibo, hindi tiyak kung paano sasagutin. Binanggit ni Margaret na si Prinsipe Roland ay isang kahanga-hangang tao, ngunit masama ang kanyang reputasyon sa lungsod ng hari. Tinanong niya kung narinig ni Theo ang mga chismis tungkol sa kanya, ngunit sinabi niyang sa border town, wala siyang katulad ng mga iyon. Siya ay isang mabait, maalalahanin na Ginoo na mayaman sa kaalaman. Kumibit balikat si Theo, na umamin na hindi rin niya alam, at nag-isip na marahil ay itinatago ni Prinsipe Roland ang kanyang tunay na ugali noon pa man. Habang nag-uusap sila, sa wakas ay dumating na sila sa lungsod ng hari, at naguguluhan si Theo sa kaguluhan sa labas ng mga pader. Tinanong niya si Margaret tungkol sa mga nagtipong tao doon. Ipinaliwanag ni Margaret na ang mga taong ito ay kasalukuyang pinapakain, ngunit hindi siya tiyak kung patuloy pa silang tatanggap ng pagkain ng pangmatagalan.
Ang malalakas ay malamang napipiliin ng mga maharlika, habang ang mga mahihina at matatanda ay maaaring maiwan. Tinanong ni Margaret kung balak niyang gamitin ang kanyang mga tauhan para mag-anunsyo at mag-recruit ng mga tao, ngunit ipinaliwanag niya na ito'y magiging walang bisa at magdudulot ng labis na pansin. Sa halip, iminungkahi niyang isama ni Margaret ang kanyang mga tauhan at inihayag na mayroon na siyang naisip na plano. Para magawa ang mga bagay-bagay, kailangan mong harapin ang nakakainis na mga opisyal o umarkila ng mga taong itinuturing na walang halaga, tulad ng organisasyon na tinatawag na RAT, para asikasuhin ito, at dito nagtatapos ang chapter natin ngayon. Maraming salamat sa pagsubaybay.